Yan, welcome back to my channel. Ito po ang Swerte at Kalaman. At syempre ngayong hapon ito, alas 3 alas 3 na. At wag na nating patatagalin. Dahil ang ginawa natin ngayon ay nagpabaga tayo ng uling dito, no? Dahil gagawa nga tayo ng kamangyan natin, magpapausok tayo ng kamangyan at saka insinso para sa ating yung pangtanggal ng mga malas, no? Kasi yun nga, dati pang mga pamahiin ito ng mga matatanda na pagka nagsindi tayo ng mga ganitong klaseng pamamaraan ay maitaboy natin yung mga kamalasan, no? Yung mga masasamang negatibo na mga elemento na kumakapit sa ating mga tahanan. Kaya ngayong hapon na ito, alas 3, no? Martes ng hapon, magsisindi tayo ng uling. Tapos tayo ng insinso at saka kamangyan, no? Magpapausok tayo, ilalagay na natin yung insinso. Na yung iba nilalagay ng asukal pero hindi na, dahil may naman na tayo. Yan, kailangan na natin na mag-usok yung ating insinso at ilagay na rin natin yung ating kamangyan. Yan. At tapos magdasal tayo, no? Dasal tayo. But it's taken me a little bit, but I'm starting to get there now. Now I'm feeling like, oh, okay, I know what I'm doing. Now I understand how to level up. Na. Magpausok tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Lagay na natin to. Amen. Para sa ating Santo Niño Ama Hubad, namin, dasalan natin. sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang mapapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadyan mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagkakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na maguli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay ng tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Yan po at dahil nga natapos na natin yung dasal natin, nasa isip po natin yan na ang lahat ng mga pagdarasal natin ay syempre para sa ating mga ikabubuti, no? Para pangtanggal na rin ng mga stress, mga negative, no? At yun nga, dahil sa nagsindi tayo ng kamangyan at saka yung ating insinso, yan, umuusok-usok pa.
Yan, maganda rin to talaga pampausok, no? Tapos pwede rin kung meron kayong bakuran sa iikot nyo sa bahay nyo, no? Baka may mga masasamang mga elemento nakatago doon sa likod ng mga bahay nyo, sa paikot ng bahay nyo. Pero syempre mag-iingat kayo rin sa apoy, no? Sa uling baka matapon, matapunan yung mga bata. Mag-iingat ka pa rin. Mas maganda kung sa lata, no? Nakalagay yung pampausok. Pwede mo siyang iikot sa iyong kwarto, no? Basta safety po yung uling, no? Safety muna bago ang lahat, no? Maglagay ka ng insinso. Kasi ako yung insinso ko yung sa nandito sa may stick, no? Pinagpuputol-putol ko, nilagay ko dyan. Tapos yung ating kamangyan, no? Dahil may kamangyan nga ito, matagal yan maubos yung kamangyan, ano? Hanggang sa may uling yan, mag-uusok yan. Yan. Mag-uusok siya, oh. Yan. Pangtanggal ng mga masasamang mga negatibo, no? Siyempre lahat ng mga dasal natin, no? Lahat ng mga dasal natin ay nasa isip natin 'yan. Magdasal na rin tayo ng mga ganong na mga powerful na mga dasal ng Katoliko, yung Ama namin, Aba, Ginoong Maria, Luwalhati, at saka yung sumasampalataya. Magdasal na rin tayo niyan alas 3, no, lalo na Biyernes o Martes, no. Ako kasi ginagawa ko to, no, para sa pag nararamdaman kong medyo may negatibo na. Kasi yung hindi mo hindi mo kasi pwedeng sabihin na wala talagang may papasok na negatibo sa araw-araw. Meron talagang negatibo na papasok kasi nga ikaw ay lumalabas, ikaw ay umaalis-alis at may makakasalamuha kang mga negatibong tao, yung mga nakakarinig ka ng mga chismis, nakakarinig ka, no, nakakakuha ka ng mga impormasyon na ayon sa iyo ay hindi maganda. Kaya kailangan mo talagang i-cleanse yung sarili mo sa mga negatibong mga salita, yung mga naririnig mo, no. At yung 'di ba alam naman natin yung mga kamangyan at insinso ay pang-alis pantaboy ng mga kamalasan yan. Kaya ginagawa ko ito parte doon sa mga nangyayari sa araw-araw na kahit paano ay maialis natin yung mga negatibo na kumakapit at umiikot-ikot sa ating paligid, no? Minsan may maririnig ka na mga masasama, pero kailangan i-ignore mo yun. I-ignore mo talaga kasi kung hindi, ma-absorb mo ang lahat ng negatibo at para kang naka-absorb ng mas malaking negatibo kaysa sa kanila. Dahil ikaw ay nakikinig ka lang, kung minsan nakakausap mo pa mga negatibong tao, nakaka-absorb ka. Kaya yung iniisip nating may pumapasok na swerte ay kung minsan hindi na, no? Nabablock ng mga kamalasan, mga negatibong tao, nabablock nila. Kung minsan merong pang wala ka namang ginagawa pero ginagawan ka ng paraan para masira ka, no? Para magkamali ka. Kaya kailangan wag mo sila talagang intindihin, sa isip mo lang yon, bahala na si Lord, no? Bahala na si Lord umintindi sa kanila, no, kung anong klaseng mga negatibo sila. Kaya ginawa ko para naman na hindi masyadong makasagap at kahit paano maalis natin yung mga negatibo na yan, labanan natin, no. Gumawa tayo ng paraan. Gumawa ako ng paraan. Naglagay ako ng insinso at saka kamangyan para sa mga panlaban sa mga negatibo. At syempre yung mga dasal natin, yung mga pampaswerte natin, isabay na rin natin dyan sa pagdasal natin ng ating Santo Niño Ubad, ang ating mag-asawang duwende at iba pang mga ginagamit tangan natin, ano, para naman maisama natin sa ating mga paggawa ng ating pangtanggal o pangalis ng mga negatibo, no. Dito ako ngayon sa kwarto ko, no, dahil gumawa nga ako ng kwarto ng green screen. Dito ako nagba-vlog. Dito sa kwarto ko, no, karamihan kung saan ka tumitigil, doon ka talaga magko-concentrate na maglagay ng mga pausok kung saan ka tumitigil talaga, no. Minsan kasi halimbawa sa mga office, no, sa mga office nyo, kung may office kayo, mas maganda kung wala pang tao, no, wala pang mga dumadating na tao, kung sarili mo yung office na yun, dasalan mo siya, no, para matanggal yung mga negatibo doon. Di ba yung napapanood natin yung ibang mga office may binabahayan na ng mga masasamang elemento, masasamang
ah, mga spirito, yung ibang mga office, no? Hindi ko naman sinasabi na tinatakot ko kayo, pero meron talagang nangyayari na ganun, no? Kaya ang atin naman dito ay talagang ginagawa natin to para naman sa sarili ko. Nasa sa inyo yan, no? Nasa sa inyo yan. Pero mag-iingat kayo sa gagawin yung mga ganitong klaseng pangpausok, no? Sa insinso, tsaka kamangyan, no? Dahil malaking tulong talaga yan kung kahit paano naniniwala tayo sa mga negatibo tsaka positibo, meron tayong nagagawa sa sarili natin na kabutihan, no? Takot tayong magkasala. Takot tayong gumawa ng mga negatibo laban doon sa mga taong gumagawa sa atin ng negatibo. Pabayaan natin sila. Huwag natin intindihin yun. Ang importante, gumagawa tayo ng mabuti sa ating sarili, no? Sa ikabubuti ng ating sarili. Alam mo, ginagawa ko to, tinuturo ko to sa inyo para maka-observe kayo ng positibo para sa mangyayari sa buhay nyo. Para lahat ng mga gumagawa ng negatibo sa inyo ay wag nyong intindihin yan. Wag nyo silang labanan, no? Pabayaan mo sila kahit anong mga sinasabi nila. Minsan may mga nagko-comment dito, bakit daw ginagawa-gawa to. Wala na po kayong pakialam kung ano po ang ating paniniwala. Kasi ako naman, natututunan ko to simula pa nung bata ako, no? Naniniwala ako doon at saka maitataboy ko kung ano man ang mga negatibong elemento na sumasama na galing ka sa labas at sasama sa bahay mo. Ito po ay mga pangtanggal ng mga negatibo na enerhiya na kumakapit sa katawan natin. Kung minsan, di ba, ginagawa natin to dahil gusto nating wala tayong nararamdaman na negatibo sa katawan. Yung mga, minsan nga, nananakit yung katawan natin, ihiga natin yan. Pero kung lalabanan mo yan at exercise mo, inom mo ng tubig na marami, di ba, makakakilos ka at makakagalaw ka na at makakabangon ka pa. Kasi kung ihiga mo lang na ihiga, wala ka talagang magagawa, no, na trabaho sa bahay mo. Kaya ang gawin mo, gumawa ka ng pamamaraan para naman magiging positibo ang mangyayari sa buhay mo. Kaya ako, nagsindi ako ng kamangyan at saka yung insinso pang alis, pang taboy ng mga kamalasan. Alam mo yung kung minsan pupunta ka ng sementeryo, di ba, hindi mo alam kung baka mamaya may sagi ka. No, mas maigi na rin yung gumagawa ka ng paraan para matanggal, umaalis sila. No, yung mga negatibo na galing doon sa sementeryo, kumapit sa'yo. Gumagawa ka ng paraan para maitaboy mo yung mga negatibo na yun. Hindi naman natin sinasabi kung anong klase yun. Pero kung may kumapit man na sumama sa'yo, galing ka halimbawa sa mga masasamang lugar, mga lugar na talagang talamak yung mga may nangyari doon, nakasagap ka ng negatibo sa sarili mo. Ito yung mga pangtanggal negatibo, panlaban, no, pantaboy sa mga negatibo. Kaya ginagawa ko ito para naman din sa sarili ko na maialis ko yung mga negatibo. Yan. At yun nga, lahat ng mga negatibong naririnig mo, kailangan alisin mo yun, no? Kaya nagsindi ako ng insinso at saka kamangyan dahil sa paniniwala ko na ito yung mga pwede kong gawin para naman maitaboy ko yung mga kamalasan. Lalong-lalo na sa mga inaalat-alat na yung buhay na lagi na lang malas. Bakit nagtatrabaho naman, lagi namang maubusan ng pera, no? Meron pong meron pong mga negatibo na mga kumakapit sa buhay natin na hindi natin alam kung paano natin kontrahin. Kaya gumagawa tayo kung minsan ng paraan kung bakit tayo ay minamalas-malas. Kaya i-ano mo yun, i-reverse, tawag doon, baliktarin mo, no? Gawan mo ng paraan para hindi sila kumapit sa'yo. Kaya katulad nito, pag nararamdaman mo na kung bakit parang mabigat ang kalooban mo, mabigat yung pamumuhay mo, gawa ka ng paraan kung bakit, no? Ako naniniwala ako sa swerte tsaka malas kasi dumadating talaga sa buhay natin na pagka minalas ka, kung minsan tuloy-tuloy, no? Tuloy-tuloy. Pero kung kukontrahin mo yun, no, biglang mawala yun, magugulat ka na lang at may papasok na positibo sa buhay mo. Kaya lahat ng mga ginagawa ko rito ay tinuturo ko yan sa mga viewers ko. No, shout out sa lahat ng mga viewers ko
nanonood sa akin ngayon, shout out sa ating swerte at kaalaman. Please po, tulungan nyo ako mag-subscribe at mag-like. Comment down below po kayo at sasagutin natin yan. Bibigyan natin din ng ibang mga pamamaraan kung paano natin alisin ang mga negatibo sa ating mga buhay na kumakapit, no? Kasi hindi natin alam, no, bakit nagtatrabaho naman tayo, bakit nagninegosyo naman tayo, bakit lagi na lang may kamalasan, o bakit may mga ganito pang nangyayari. Minsan may pera ka na nga, pero bakit sumasabay din yung malas, no? Hindi mo kasi hindi mo sinasabayan ng dasal, no? Sa pagdadasal natin tuwing alas 3, alas 6, alas 9 o alas 12 ay makukontra natin yung mga negatibo na pumapasok sa atin, yung mga kamalasan. Si Lord ay laging nandyan, gumagabay sa atin. Magdasal ka lang, no? Magdasal ka lang, maging mabuting tao ka lang, huwag mo lang intindihin yung mga negatibo na yan. Tsak talaga, marireverse yung mga negatibo na pumapasok na yan, mabablock niya yan, alisin niya, itataboy niya yan, at hindi na yung matutuloy yung mga negatibo, papasok na yung mga positibo, no? At doon mo mararamdaman na kung nagninegosyo ka, naghanap buhay ka, lagi kang masaya, no? Kasi pagsapit na may pagsahod mo, may pera ka, marunong ka maghawak ng pera mo, kasi alam mo parang natuto ka, naging matalino ka dahil sa ginagawa mo ito ng mga pagdarasal mo. Natututo ka humawak ng pera, natututo kang divide, no, ng mga pera na pumapasok sa iyo, na ito panggastos. Hindi ka gastos ng gastos, hindi ka sugal ng sugal, no? Wala naman tayong pakialam doon kung nagsusugal yung ibang tao. Pero depende po 'yun sa inyong mga paniniwala. Hindi ko po sinasabi na sinasaklaw ko yung mga kagustuhan ninyo. Wala po akong intention na baguhin yung mga pananaw nyo. Sa mga naniniwala lang po, no? Sa naniniwala lang na magiging maayos ang inyong mga pamumuhay. Lagi na lang inaalat-alat, magugulat ka bakit naghanap buhay ka nga, nagtatrabaho ka, nagninegosyo ka, bakit may mga dumarating pa rin na mga problema. Yun, isa yun, kasi nga hindi natin alam, may mga kumakapit na sa atin, pumapasok sa bahay natin, mga negatibo. Minsan may mga bisita tayo na nagdadala ng mga kamalasan, nagmamagnet doon sa ating personal, no, na pamumuhay. May mga problema sila, pinapasok nila sa atin, minsan namamagnet yun, no? Gawin natin, halimbawa, pag may mga problema pumapasok sa atin, kalabanin natin, no? Kalabanin natin na tayo lang nakakagawa nun sa sekreto nating pamamaraan. Kakalabanin natin. Halimbawa, pagkatapos lumabas na yun, magdasal ka. Dasalan mo na tulungan mo yung kaibigan ko, ganyan magbago na yung pamumuhay nila. Si Lord naman marunong yan tumingin, no, sa mga taong kailangan niyang madaling tumanggap ng pagkakamali. Mas mabilis niyang ma-release yung mga negatibo. Kaya sa lahat ng mga viewers natin dyan, bago tayo magtapos, ito yung ginawa kong pag-iinsenso at kamangyan para po ito sa sarili ko, para po ito sa pamamahay namin, na maitaboy ang mga kamalasan, no? Bagamat kung naghahanap buhay ka man, relax ka lang, no? Relax ka lang, huwag mong mamadaliin. Lagi kong sasabi, huwag mong mamadaliin kasi darating at darating din ang mga positibo na para sa iyo, no? Minsan i-accept natin 'yan na may mga negatibo, pero itaboy natin. Magdasal tayo ng mabuti, yung mga pananaw natin na positibo lang, diretso lang. Huwag natin intindihin yung mga sinasabi ng ibang tao. Diretso lang tayo, no? Para hindi tayo maapektuhan ng mga negatibo na yan. Kaya sa lahat, please po, mag-like, mag-comment, mag-subscribe kayo. Ito po ang swerte at kaalaman. Ito po ang ating ginagawa ay para ito sa sarili ko. Kung gusto nyo, gawin nyo rin para maitaboy nyo rin ang mga kamalasan na dumarating sa buhay nyo. Diretso lang sa pananaw ng positibo. Hayaan mo yung ibang tao maintindihin yan kasi makaka-reflect yan sa buhay mo kung intindihin mo sila. Kaya salamat sa Diyos. Ito na po ang swerte at kalaman. Please po mag-subscribe kayo at mag-like. Comment down below kayo sa lahat ng ating mga pampaswerte. Sundin nyo lang ang ating mga dasal dyan araw-araw. Magiging maswerte tayo sa buhay.
Maraming salamat. God bless. Thank you.